Good morning. Good morning, Philippines. Hello, world. Haba na ng buhok ko. Gupit. Morning. So, Monday na naman. Medyo late ako kasi medyo may problema lang sa bahay kanina. But anyway, kaya na pa sana ako 7 nandito. Again, so, good morning, Philippines. Hello, world. I'm Oscar. And this is Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So time check, 8:15. No, quarter to 8. And April mo yun? 2015 Friday. 16, 17, 18, 20 na? 22. April 22, 2024, araw ng Lunes. So, yun. Ba nangyari sa akin last week? Last week, di pa ako nakapag-upload ng dalawang videos ko ng Thursday and Friday. Hindi pa na-upload. And on Friday, ang activity ko ay nagpa-exam ako sa Wesleyan. Again, hindi naman ako napag-video nun. Pero, yun nga, nakapagpa-exam naman ako sa Wesleyan. Dalawang subject, emerging technology and occupational safety and health, no? Yung mga computer engineering students natin na-exam. So, nung Sabado naman nagpa-report tayo about MIT, about data management and also the data governance. So how master data, raw data, personal information is being used for businesses, for the government, especially for its compliance and policies and restrictions when it comes to disclosure of data, disclosure of personal information, and also the data retention, archiving of those data, no? So yun ang aming naging discussion. Gaano ba katagal usually ang retention ng mga data? Gaano ba katagal ang pag-archive nito? Dapat ba yearly binubura? Or dapat ba every 3 years, 5 years, 10 years? Depende yan sa policy ng isang organization, no? But sa pagkakaalam ko dito sa local government unit, yung mga resibo, the data is I think 10 years. Lahat ng pinapasa mga documents sa local government unit is valid until 10 years of its issuance, from its issuance. So yun. Yan, umilaw naman. Yeah, 10 years siya. So hindi ka pwede basta-basta kasi mag-erase or magbura ng mga data or files na meron ka. So special cases naman yung mga nasa CCTV, no, closed circuit television. So yan kasi depende yan sa storage size. For example, meron kang DVR and VR na meron kang 6 terabytes and you have 6 bays, no? Edi 6 times 6, 36 terabytes. So yun, usually matagal yun ng 3 months. Automatically na override yun, nabubura yung dati. So may mga instances. Or kung ganun man ang mga scenario natin, dapat hot swappable siya. For example, napuno na yung 6 terabytes, palitan mo para yung isang hard disk na yun is nare-retain and hindi mabura. Lagyan na lang ng label. Ngayon, paano mangyayari doon ngayon? Depende kung may policy ang government to delete the content after a year. Pwedeng delete. But usually yung mga ganun ay dinidisclose lang din man if required by the authority, by legal obligations, no? So yun naman ang purpose ng CCTV, yung disclosure niya, no? So yun, you don't, kasi usually akala nila ganun lang kadali mag-delete at magbura ng data. No, you have to comply with various government agencies, especially sa data privacy. Of course, the policies and rules of your corporation.
of your organization. Yan. So also, after nung data governance namin, data management, ba na activity namin last week? Wala naman specifically nangyari kakaiba. Tuloy-tuloy lang din naman yung aming paggamit ng CHO ng iba't ibang modules ng digitalization namin. And wala namang kaiba. Actually, tuloy-tuloy naman. But again, nag-start na kami sa second phase ng aming development sa agriculture and sa economic development and data collection sa vet. Verify namin kung paano gagawin namin sa vet na module. So those are my activities last week. So let us proceed today. Okay, so today wala namang major activity. We will just monitor the utilization of each modules, the procurement, the reimbursement, petty cash advances, and also the health module, business module, zoning module, engineering module. Yeah, yun lang naman mga yun ang nakikita namin. Kailangan i-check. Wala namang iba. And as I remember, tomorrow there will be a tawag dito, meeting, department heads, division heads, accomplishments and their proposed activities for next month and the following months, bukas. So meron pa assignment na hindi nagagawa. Medyo kinakabahan ako paano ang gagawin ko eh. So last week napag-usapan kasi yung panibagong guidelines sa pagpapalakad ng zoning and engineering. Ako yung nag-aayos nun pero hindi ko nagawa kasi dami namin activities. Una, may na-receive kaming email sa DICT. So pinalakad namin yun nung Friday. Naprobahan naman na ni Mayor. Papalakarin na namin sa system. And try ko kung anong mangyayari yun, kung matutuloy pa ba yung meeting. Siguro dahan-dahanin muna namin hanggat meron pa kaming kiniklear ng mga problems. And ano pa ba ngayon? Wala naman ng major. I think we can relax a bit na. So ano pa ba ang aming pwede ko na siguro ituloy yung some of the courses that you can pursue if you wanna work here in the local government unit. So nag-start ako sa nursing, negative tayo sa nursing. Then negative din tayo sa electronics, sa IT, sa computer engineering, chemical, negative tayo dyan. But positive tayo sa social worker, civil engineering and electrical engineering, architecture, and social work, yeah. Ang pwede natin next dyan na work is disaster. Di ko lang alam kung meron tong mga course na to ngayon eh. Yung sa Bachelor of Science in Public Administration. Nag-offer siya ngayon dito sa amin sa NUST, nag-offer na sila ng BSPA kung saan para siyang undergraduate siya ng PA, but commonly ang kanyang track is for governance. I think inaaral sa kanya yung financial management, inaaral sa kanya yung records management, inaaral sa kanya yung financial,
economic, governance, management, ano pa ba? Meron kasi kami ditong fresh grad na BSPA. I think magiging relevant siya in the next 5 years. Especially if kung meron mga nag-enroll niyan. Kung meron mga nag-offer ng ganyang course sa universities. Yan. So, yeah. Public administration. Tingin ko magagawa siya ng paraan. Pero the best na course if you wanna really work here in the government, ang pinaka maganda dyan, though it would take time, is lawyer. Yung law. Kasi pagka lawyer ka, kahit saan ka dalhin pwede. Pwede ka sa legal office, pwede ka kagad mag-department head, pwede ka mag-executive assistant, pwede kang city administrator ka agad. Tsaka kasi pagka lawyer ka, medyo mabigat ang ano mo. Medyo mabigat yung title mo, no? When you say lawyer, alam mo yung pasikot-sikot ng kahit anong office. Meron nga akong kilala, lawyer siya, city administrator. Merong lawyer na city planner. Merong lawyer na nasa civil engineer, na nasa engineering. Lawyer na nasa kung saan opisina. Lawyer na sa economic investment. Lawyer na nasa business permit. Lawyer na nasa accountancy. Lawyer na nasa paano naman yun, Sir Oscar? Ano naman yun? Ang tawag dito? Dual seat ako. Profession. Kung kaya ka naging yung lawyer, kaya na pwesto sa engineering is siya, civil engineer siya. Yung una niyang profession. Tingin ko hindi naman. Hindi ganun yun. Basta maalam ka sa batas, pwede kang UIC dyan, officer in charge, kung department ka agad-agad. Ganun lang yung kabilis. Hindi naman pwede yung fresh graduate ka. Siyempre, hanapan ka niya ng experience ng HR. Pagka lawyer ka, automatic. Maganda yung education mo. Pasok ka sa banga. OIC ka kaagad. Iba kasi yung title na lawyer ka, tapos pinagpa-practice ka pa ng privately. Nagpa-practice ka ng iyong profession. So, sa baby ko, tawag dito, isa siyang ilang months na, 5 months old na. So, kung ako tatanungin kung anong gusto kong paging profession niya, pwede namang civil engineering, pwede namang mag-doktor siya, medicine, pwede naman siya mag-law. May mga ganun kasi kahit sa mo tignan, meron naman silang way of na kumita ng malaki. Kaya nilang kumita ng talagang malaki. For example, sa engineering, kapag ka civil engineer ka, pwede kang mag-contractor. Diba? Pag civil engineer ka, pwede kang habang nasa city hall ka, for example, engineer 1 ka, tumikita ka ng 25,000, 30,000 ka mo na 30,000 naman. Then contractor ka pa. Diba? Pwede pagsabihin yun, 24 hours ang araw, kailangan mo lang na matulog 6 hours, so meron kang 18 hours to do side hustles, diba? 8 hours 10 hours to do side hustle. Though bata pa lang siya, 5 months naman, but I think those are some of the advice that I can give him. Siyempre, based on my experience, no? Buti na nga lang, totally buti na nga lang. Kasi, yung father ko kasi, iniwanan na kami ng 2013. So, nung 2013, tsaka hindi naman siya, yung si daddy kasi, hindi naman siya ganun ka open sa kung anong course na gusto ko. Bahala ako kung anong course ko. Hindi ko naman expect na magtrabaho ako sa local government unit, kaya ako nag-computer engineering. Plano ko talaga magtrabaho sa private
sa mga corp. Gusto ko sana maging network engineer, network analyst. Kaso nga lang yun, kailangan ng Cisco certification, CCNA. Kaya hindi ako nakapagpatuloy. Pero kung yung sa anak ko gusto niyang kung magtatanong siya sa akin, 3 course lang ibibigay ko sa kanya. Una-una, lalaki siya. Either engineering, civil, if he wants to work in the government, civil engineering, doctor of medicine, law. 3 na yan. Yung 3 na yan. Pero mag-nurse muna siya, no? Ay, di ko alam kasi process sa nursing eh. Ang mas okay nga sana kung tuloy-tuloy yung pag-aaral niya after niyang gumraduate ng undergrad. Tuloy ka agad siya ng aral ng law or ng ibang courses. Malalaman naman natin kung paano magiging way of thinking niya. Pwede naman mabago lahat. If he wants to be a uniform personnel, yeah, why not, di ba? Kung yun ang may gusto niya. Ako nga, gusto ko dati magsundalo eh. Gusto ko mag-PMA, kaso may mga naging problema lang. Nung kasing 4th year ako, SSG president ako, Supreme Student Government President, tama? SSG. And then, ang principal namin, si Ma'am Indusil. Sa dinami-dami ng estudyante sa amin, ako lang binigyan niya ng form sa PMA. Kasi una-una alam niya, yung father ko is a retired military. Kaya siguro, alam naman din niya na magugustuhan ni daddy yun. So ako lang binigyan niya ng form ng PMA. Pinakita ko dati, tuwang-tuwa yung daddy ko nun. Hingay ka, mag-training ka na, ganun, mag-jogging ka na, mag-push up ka na, mag-ano ka na, ganun. Ito kasing si mother, teacher. Not totally teacher, hindi siya nagtuturo. But, yun nga, I'm an only child ako. Wala naman akong kapatid. So, sabi niya sa akin, namin na muna yung application form mo. Tago muna natin. Saka na natin ilabas pagka mag-enroll ka na. Hindi, pinagkatiwala ko naman. Nauto naman ako. After 2 months, mag-apply na sana ako sa PMA. Aba, hinahanap ko yung form ko. Wala. Nawawala daw. Ganun, ganyan. Tapos nag-away pala si daddy tsaka si mami na sabi, nag-iisa na nga lang anak mo, ilalayo mo pa sa'yo. Sabi ganun. Kasi pagka nga sundalo ka, yung paa mo nasa isang hukay na. Tsaka, sabi ni daddy nun, soldiers are prepared to kill, soldiers are trained to kill and prepared to die. So pagpasok mo sa military, handa ka nang mamatay. Ganun lang yun. And also, ang nangyari naman doon, nag-iba na lang ako ng course na kinuha. So sa NCAE ko noon, nung high school ako, ang forte ko daw is engineering. Kahiligan ko pa dati sa computer, sa Dota, GTA, CS. And then, ayoko mag-aral sa NUST. So, sa Wesleyan ako nag-aral. Tinignan ko kung anong mga courses na pwede. Chinek ko. Dalawang engineering course doon. Isang computer engineering, COE pa nun, COE. And, tawag dito, ECE, Electronics and Communications Engineering. Ano ba alam ko dati? Wala namang alam sa CPE tsaka sa electronics. Pares naman sa engineering. Yung ECE, may board. Yung COE, wala. Hindi nag-COE ako. Hindi ko naman na-expect na magtatrabaho ako sa government eh. Ano kailangan ko, di ba kasi sa government, usually kailangan mo ng PRC, R8 and 80 para ma-promote. Hindi ko may na-expect dati magtatrabaho ako sa NUS sa government. Kaya nag-computer engineering ako. Hanggang sa yun. Dito na ako ngayon. Hindi ko na-expect na magtatrabaho ako. Buti na lang, nung second year college ako, nung nag-try ako mag-civil service, naipas ako.
Hindi naman sa pagmamayabang, pero second year college pa lang ako, pasado na ako civil service. Paano yun? Paano nangyari yun? Sabi ng civil service, pagka meron ka ng 20 units, pwede ka na mag-take ng professional. Di nag-take ako. Oh, may kwento nga doon kung paano ko naipasa yun. Kwento ko na lang sa mga susunod na video. So, yun. Kwento ko na ikwento. So, those are the recommendations that I think worthy of your ears. Sa mga high school students dyan, sa mga parents dyan. No? If you want your child or your children to work in the government, here are the 5 courses that you can tell them to pursue. Civil or electrical engineering, okay. Social worker, those are some of the entry levels, no. Kung mayroong public administration, mag-PA ka, no. Accountancy, engineering, pa ba? Business administration, pang private kasi yun pang private yung business administration. And then pagkayari nun, civil, electrical, accountancy, public administration, social worker. So after ng mga entry level na yun, if you have the capacity to help them pursue higher education, law, and Doctor of Medicine, yun lang, wala nang iba. If you are in the government, if you want your children to be working in the government, kasi pagka sa private institution yan, iba naman ang path niyan, no? So I think gagawin ko na lang ng LinkedIn post din to para may post ako sa LinkedIn. And kasabay nito, I will be uploading 3 sunod-sunod na videos sa aking YouTube channel. Again, meron tayong community binubuo, Millennial Government. Please join our Discord community, Millennial Government. So, papagupit na yata talaga ako kasi ang haba na ng buhok ko. So, yeah. Again, this is Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. It's April 22, 8:10. Araw ng Lunes. Thank you very much for watching. See you again tomorrow.